expressed dismay on fellow Filipinos who have pro-China stance. He said they seem to support Beijing on the issue of maritime dispute. Ito, grabe naman ito. Grabe ito si Senator JB. Ha? Grabe yung atake mo. Ha? Vlogger na pro-China. Ito yung nilabas na. Oh. Masyado naman atang pagbibintang yan. We challenge you, JB, Senator. Maglabas po kayo ng ebidensya na nakikikuntsaba ang ibang vloggers sa China, na pro-China. Wag lang daldal. Kasi pangit yung ganyang salita bilang senador. Para kayong chismis, Senator Chismis. Hindi ko po kayo tinatawag na ganun para lang po. Unless meron kayong ebidensya, ilabas ninyo. Pero kung di kayo maglalabas ng ebidensya, magtatawag lang kayo ng mga vloggers na pro-China, Senator Chismis nga kayo. O, di ba? Anong klase naman yan? That is so low. The West Philippine Sea. He believes this may be used as destabilization efforts against the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The sad thing about it is that this might be part of a destabilization. Kita na mo to. Destabilization daw. Hindi po. Ito paliwanag ko po sa inyo, sir. Hindi po ibig sabihin, tulad, tinan mo si PRRD, kaibigan niya ang China. Ayaw niya sa Amerika. Si Marcos, sinabi niya lang, kahapon lang, sinabi niya na huwag palitan yung ambassador ng China. Kasi nga naman, papalitan mo yan, kahit sino nga ilagay mo dyan, sabi nila kahit si Yao Ming ang ilagay mong ambassador dyan, parehas lang ang sasabihin yan. So, ako isang ayon sa sinabi ni Marcos na yun. Huwag mong papalitan. Anong connection nun? Diba? So, ibig mo bang sabihin si PRRD? Nagtatanong lang, Senator, ibig mo ba sabihin si PRRD pro-China? Ibig mo rin bang sabihin, dahil hindi pumayag si Marcos na palitan yung ambassador ng China dito sa Pilipinas, ibig mo bang sabihin pro-China si Marcos? Ibig mo bang sabihin kami mga vloggers? Ako I can speak for myself. Ayoko ng klase, kahit na anong klaseng gera. Ibig mo bang sabihin, ang mga taong katulad ko na ayaw sa gera ay pro-China na? Napakababaw naman yung pagbabranding mo sa mga taong katulad namin. Hindi po. Hindi ibig sabihin kami ay pro-China o pro-America o pro-Europe o pro-Japan. Hindi po ganun ang usapan dito. Ayaw namin ng gera. Kasi hindi naman kayo kasali sa gera Hindi naman tayo kasama sa gera Pag nagkagera ba, nandoon kayo? O yung mga anak nyo at kayo, wala doon. Sino mamamatay, mga sundalo? Yung malalapit sa EDCA. Diba? That is so unfair, Senator. Wag ganun. Unless you have evidence na yung mga vloggers na yan ay talagang pro-China, na talagang merong planong sirain ang bansang ito. Pero kung wala kayong ebidensya, that is so low for a senator dahil yan po ay chismis. Plan, no? Hindi po malayo because we have that conflict in West Philippine Sea. So para po mawala yung attention doon, guguluhin tayo dito internally, mag-aaway-away tayo. Baligtad po. Sabi ni Senator, kasi posibleng destabilization ang nangyayari ngayon. Kunwari lang yung gulo doon ang para hayaan ay manggugulo dito sa loob ng Pilipinas. So, para hindi natin matutukan yung gulo sa labas, yung gulo sa dagat, gagamitin ang gulo sa Pilipinas. Baligtad po, Senator. Sa katunayan, maraming nagsasabi, yung gulo sa Pilipinas ay tinatakpan, sinasakyan pa ng mga media ng gulo sa labas. Halimbawa, ang pagtaas ng presyo, ang budget ng kamera, ang pagbira kay
Sara, natatakpan ng pag-focus ninyo diyan sa West Philippine Sea. Kung hindi man ikaw, yung mga media at kung sino man ang gusto mag-focus tayo diyan. Hindi po masamang fokusan nyo yung West Philippine Sea. Pero unahin nyo muna yung presyo ng bigas, presyo ng gasolina. Bakit binibira si Sara? Totoo ba yung budget na binibintang sa Kamara? Yun po muna asikasuhin natin. Internal problem. Baliktad po ang inyong pananaw, sir. Pasensya na po ha. Huwag kayong magagalit. Sana wag nyo akong ipatawag dyan. Yun po ay opinion ko lang. Baliktad po ang tingin ninyo. Apart from other officials of the government, the senator also receives attacks on social media from vloggers and trolls because of his position on the West Philippine Sea issue. He calls on fellow Filipinos to stand together against China's aggression on our rights to territory and sovereignty instead of fighting among ourselves. Meanwhile, he also stated that the country will find it difficult to attract investors if political instability is already present. Ayan. Oh. Isa pa to, yung stand down na sinasabi niya na mahihirapan tayo makapagpapasok ng investor kung merong political instability dito. Ulit, baliktad. Malakas po, marami po, produkto natin ay galing China. Kung aawayin natin ang aawayin ng China, makikipagmatigasan tayo. Mas apektado tayo kesa sa China. Ito lang po ang stand ko, ha? Para maliwanag kasi baka mamaya sasabihin nyo pro-China ako eh. Gumaganti lang naman yung China na yan dahil sa EDCA. Dahil sa pagsasama natin doon sa mga kaaway nila. Pagsama natin sa Amerika, pinapasok natin ang EDCA. Yun lang. Kasi wala naman talaga tayong away sa China bago pumasok yung napakadaming EDCA. Bago pinayagan yung EDCA. Yan po ang totoo niyan. So hindi ibig sabihin, hindi kami sunod sa narrative nyo, pro-China na kami. That is so unfair. That statement is unfair. Again, hindi naman ako alam kung pinapatamaan yan, ibang vlogger eh. Pero still. Kasi may mga vloggers, more or less, alam ko stand nila. Kaya tayo inaatake lang dahil sa EDCA. Senator, may usapin ba tayong ganyan noong panahon ni PRRD? So, can you put it in record na si PRRD ay pro-China? Dahil kaibigan niya yung pinakamataas na na hindi siya kumakampi sa Amerika. Bagamat hindi niya naman sinabi na pro-China, pero parang ganun po lumalabas eh. Additionally, amidst the multiple issues we are facing, politics should be set aside, especially now amid a significant Sorry, putol. Ay, i-set aside daw yung politics. Sabihin nyo yan sa Kamara. challenge of China's aggression in the West Philippine Sea. I'm calling for a ceasefire muna on hostilities on the different political Kaya nga, tama, ceasefire. Ako rin, ceasefire muna. Ha? Kaya nga sabi mo yan sa Kamara, ceasefire muna kayo kay sa mga Duterte. Kamara, ceasefire kayo sa Duterte. Magpapasko eh. groups and let us work together, no? Kasi ang dami talagang problema. It will be difficult for us to be able to surpass all of these challenges kung ganito kaaga pa lang nagbabakbaka na tayo. He mentioned that the political strife could also be related to the 2028 elections. So it's too early. Again, ang hirap talagang magtrabaho pag pumapasok yung political bickering. Ako, I agree. Ang hirap talaga magtrabaho pag pumapasok yung political bickering. So, sana naman, alam ko namang hindi ikaw. Pero sana naman, again, ang Kamara, tigilan ng Duterte.
Sana naman, stop leveling na pagka ayaw mo sa gera, pagka hindi ka sumasang-ayon diyan sa mga pakulo diyan sa West Philippine Sea, pro-China ka na. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Hindi po parating ganun na ile-label nyo ang mga tao. Basta-basta na lang. Ikaw pro-China ka, ikaw po Amerika ka. Unless, kaya nga I dare you, I challenge you. Pangalanan nyo yung vloggers, maglabas kayo ebidensya. Huwag yung papangalanan nyo lang, walang ebidensya. Labasan nyo ng ebidensya. Simple. Diba? Mga kababayan, si Casey tawa ng tawa. Naintindihan niya kasi. Mga palangga, 3 bahay. Sa asawa lang. Well, investment. Galing sa pangangamkam. Habang kayo ay hirap na hirap bumili ng bigas. Again, naisipin na nga kung nilang bababa ng bigas. Sila naman, parang bumibili lang ng bubble gum. Okay? Yung bahay, parang bumibili lang sila ng 3-10 na candy. Magkano na ba candy ngayon? O 3-5 piso? Piso, whatever. So sila ay tuloy-tuloy ang pagbibili ng kanilang mga kabahayan. Kaya nga ako, sabi ko nga, ako ay sugo ni Harry Potter. Ako ay sugo ng Diyos. Sorry po Lord, ginamit ko yung pangalan. But anyway, ako ay sugo ni Tadhana na lang. Okay? Ako ay sugo ni Tadhana na taga-tuligsa sa inyo. Sabi ko nga kanina, nag-joke-joke lang tayo dito mga palangga, pero itinataya ko yung alindog ko dito. Kalaban ko, demonyo, Jemon, manggugurgur ng tao. Ako wala naman akong pera, mga palangga. Hindi katulad ng mga ito, ninanakaw ang pera ng bayan. Trilyones. Nakita niyo mga hinayupak na kongresista at mga senador. Particularly ang mga kongresista. Bago nag-break ang sesyon. Okay, bago sila nag-celebrate ngayon, kita yung mga hayop na to, nag-December 16 yung break nila, babalik sila sa July 20. Imagine nyo, 1 month mahigit ang bakasyon nila. Ang sarap ng buhay ng mga buwaka ng Genemes. Ini-enjoy nila lamon ang pera, nagpapaletsyon. Sana nga, salaksakan nyo na ng lechon yung mga puso nyo para tumibok-tibok na ng tuluyan yan. At ng, you know what I mean. Ngayon, mga palangga. So, binigyan niya ng mga ng bonus ni Tambaloslos dun sa pag-contempt nila kay Badoy at kay Ka-Eric. Ikaw, Migaon Nograles. Biga-biga ka, ha? Isa kang alpotera. Yan, okay. Mapunta tayo kay Migaon. Yan si Migaon. Si Migaon Nograles. Alright? Yung ano na yan, giatay. Manang-mana, ayon sa ating puting ahas, tinignan ko, ginugel ko. Manang-mana ka pala sa tatay mo. Biga-biga ka. Okay? Tignan natin to, ang message. Actually, nasa dyaryo to eh. Dali lang mga hitad. Okay, tignan ko lang tong okay, yung tatay niya si Borles King. Ikaw Migaon Nograles diyan sa Congress na tumatanggap ng bribe galing kay Romualdez. Tumatanggap kayo ng pera ng bayan, kung makaarte ka, ang tipay mo manang-mana sa iyong itay na kumakalaykay ng babaeng mayroon ng sariling may bahay. 'Di ba? Okay, ano yung sinasabi ko dito? Yung kanyang tatay na si, ito sinulat ko to eh. Okay, Nograles, Borles King. Tingnan nyo ha. Borles King. Okay, tingnan natin to. Dapat bukas pa to eh, kasi kailangan natin ibang information. But anyway, ang tatay ni Migaon Nograles ay nahuling hubad sa katotohanan. Okay? Nahuling hubad sa katotohanan, ang chika boom boom sa Davao, ang tatay ni Migaon Nograles ay pinatulan or naging jowaers yung ABS-CBN talent na Leoterio, ang pangalan, Google nun nandyan. Tapos, ang asawa ni Leoterio, mga palangga, ay police din na may sinabi din sa Davao, may kapangyarihan din at mayaman. So, sinundan sila nitong asawa ni Leoterio dito sa Maynila. So nahuli ang
tatay ni Migao Nograles na hubot-hubad kasama yung Loterio na yon. Okay? Nanchuchok-chenes sila. Siyempre, you know, itong police na ito, police yung asawa eh. Asawa niya yun, so binawi niya. Pero later on, naghiwalay na rin sila. Alright? Borles King. Okay, hindi ko pa na-review yun mga palangga eh. Dapat i-review na lang natin. Basta itong si Nograles, yan. Kaya ikaw, Migao Nograles, wala kang maipagmamalaking kipay-labong ka, ha? Huwag ka magbiga-biga dyan, gaganon-ganon ka sa yung tatang-tanga kay Davila, di ba? I-TikTok mo na lang. Tinatanong ka kung may specific, which is, ano yung specific? Ang tanong sa kanya, ano ang specific violation? Be specific. Ang violation ng SMNI, i-TikTok ko na lang, alpot-alpot. Yung pala tatay, mana-mana sa tatay mong Borles King. Well, kasi mga politiko ito eh. Hanapin nyo nandyan. Nandyan sa, i-google nyo. Prospero Nograles, yan. O tama, Prospero Nograles. O, later na ito, nagbati siya ni Pangulo Duterte. Kung totoo siya, wala naman tayo magpakialam dyan, mag-alpot-alpot sila palangga eh. You know? Kanya-kanya tayo ng eksena sa buhay. Kung gusto ni Migao Nograles mag-alpot-alpot, magbiga-biga, tumuwad-tuwad kay Sandro na binabay din. Wala tayong magawa dyan. Buhay nila yan. The problem, nakasalalay dito ang pera ng bayan. Habang nagabiga-biga sila, mga palangga, habang ginigipit si Badoy, habang ginigipit si Ka Eric, illegal nilang kinulong. Di ba? Kinontempt nila dahil ayaw lang i-reveal ang source. Di ba? At itong mga taong ito, si Badoy at saka si Ka Eric, ay protektado nga ng ating batas pero ginabuso nila ang kanilang kapangyarihan at kasama dito si Migao Nograles, si Tambunting, si Akop, si Kimbo na mukhang mangkukulam, 'di ba? Yung boses niya, Your Honor, SMNI. Para alam mo sa totoo lang, pag ako nandyan sa Congress, ulawin ko talaga Your Honor, SMNI, bakit? Yung boses mukhang tanga. Tapos si Nograles naman, anyway, akaloka. So, ikaw, tumanggap kayo. Saan ba ako napunta? Ba't ang haba nito? So, tumanggap sila mga kababayan, no, nag-break ang sesyon dyan sa Kongreso, tumanggap sila ng abuloy galing kay Tambaluslos na pera ninyo, di ba? Sana abuloy okay lang eh. Kasi hindi naman nila madadala sa hukayan eh. Di ba? Yun yung masakit sa atin. Habang tayo'y naghihirap, habang tayo mga OFW, di ba? Ayan, pinapromote yung Sendwave app ko. Di ba? Nakakatulong ako sa bayan. Kasi the more na nagpapadala kami ng pera, ako nagpapadala ako. Ngayon magpapasko, dami namamasko, dami inaanak, kahit inaanak. Ganun talaga ang buhay. Kung may bibigay ka, bigay ka ng bonggang-bongga. Kung wala, sorry na lang mga palangga. So, yun yung mga remittance, OFW, lahat. Kaya may karapatan kaming sundutin kayo ng magic wand ko. Alang man tatahimik kami, ha? May contribute ako sa Kaban ng Bayan. Ulit-ulitin ko, may contribution ako. Kaya may karapatan ako, kahit sa Jamaica ako, may karapatan akong magngak-ngak dito. Kayo, wala kayong karapatang magngak-ngak kasi nilalamon nyo ang pera namin. Ninanakaw nyo, pinapatayo yun ng bahay, Romualdez, hindi ka pa nakontento sa mga bahay na mga pinagtatayo ninyo, hindi ka pa nakontento sa kasinungalingan mo na dream come true, 25 pesos na ang bigas sa Cebu. Tapos pala binili ng Kaban ng Cebu, ng pera ng bayan ng Cebu, for 25 pesos para mapagpanggap kayo na bumaba ang bigas for 20 pesos. Kundi, di ba, then after, during that day, pinigil ninyo dahil hindi nyo na-anticipate na lulusubin kayo ng mga taong gustong makabili ng 20 pesos na bigas. Pero hindi nyo masustain kasi puro kasinungalingan, puro band-aid solution, puro kaletsehan, hindi totoong nagmura ang bigas. Then ngayon, habang kayo ay nagpapanggap, ikaw Romualdez, Tambaluslos, di ba, mo ma, na balljack ka dyan sa Japan, muntik na masundot ang ilong mo, ganun pa, di ba, dapat, ginano na yun, tuloy na hanggang esophagus. Anyway, mga kababayan, bumili ng bahay sa Valle Verde. Tingnan natin. Actually, tingnan natin baka may picture na, okay? Naantay ko pa sana yung picture pero na natin, ibukilya na natin. Tingnan ko lang yung mga puting ahas ko kung mga gising pa. Ano oras ba sa Pilipinas? Gising na yan sa Pilipinas. So yan. So ito po yung inyong gobyerno.
Oh, maniniwala ba kayo sa akin? Di ba? Maniwala ba kayo kay Maharlika? Bakit naman di kayo maniwala? Halos lahat ng binukelya ko dito nagkatotoo. Yung iba, tinitipid-tipid ba ni Lisa? Lahat halos. Siguro masasabi ko, lahat ng expose ko dito, 90%. Yung 10% hindi pa nangyayari kasi pinipigil pa ni Lisa Smugs para yun ang bitin-bitin pa niya para yung kunyari, hindi yan totoo sinabi ni Maharlika. Pero simula kay De Lima, simula sa pagpapalabas ni De Lima, panggigipit sa SMNI, panggigipit sa mga vloggers, lahat halos ng binukelya ko kay Paul Soriano, nagkatotoo. Hindi man ako manghuhula. Because sa ating puting ahas yan. Dahil sukang-suka na ang taong bayan sa ginagawa ni Romualdez, ni Lisa Smugs, okay, sa ating bayan. Actually, itong hayop na tong puting na to, nagdadadakdak na naman doon sa, sa pangalan nito, sa Japan. Nagyabang-yabang na naman sila doon, Palangga. Okay, pinaglabang niya doon sa, ito, tingnan ko ipinagyabang mo Kuting, doon sa statement na saan niya nagsalta, yung sustainable economy through innovation speech niya, okay? Sustainable economy, giatay. Sustainable economy, ang smuggler kayo? Mga ihudiputa? Mga linte? Nami ibuhol-buhuli ng mga sabot nyo ni Lisa para hindi na kayo maka-alpas. Anyway, mga Palangga, binida-bida niya doon, okay? Sabi ni Kuting, yun natin basahin yung mga kasinungalingan niya, mga drama-drama, mga bilateral eklabush para sa ekonomiya, jutang ginina. Diba? Gumanda ba ekonomiya ng Pilipinas? Buhay lang nila ang gumanda. Sila lang ang nagpapatayo ng bahay. Sila lang ang bumibili ng bahay. Tatlo-tatlo pa. Babalikan na naman natin yung loto. Tsaka na yung kagabi, pinag-usapan na natin yon. Okay, sabi ni Kuting, allow me also to acknowledge the tireless efforts of our First Lady. First Lady, First Ahas, Mrs. President, who is joining us here today as she has graciously, palakpakan naman mga hunghang, assumed the role of patron for indigenous textiles. Nasaan? Picture-picture lang, hayop na yan. Design services. Ayan, inimbitan niya yung mga magnanakaw na mga designers na kumikita ng limpak-limpak na salapi. Tireless, tama ka naman Kuting, tireless ang pagnanakaw ninyo sa pera ng bayan at panggagancho ninyo sa mga industriya ng what? Textiles, design, eklabush. Imbis na iangat ninyo ang buhay, totoong buhay ng mga maghahabi, yung mga tao from dun sa pinaka nagbibigay ng mga raw materials para magkaroon tayo ng mga natin, pambansang yung mga tela, di ba? Mga pinya, mga ganyan, chuchu-chuchu. Pero kabwisitan lang ang pinapakita nyo. Bakit ko alam yan? Di ba? Yung kaibigan ko nga pinromote ko na si Abel, nakabili ka agad na, wala pang isang taon. Nabili na kaagad nyo yung 18 million na building. Dati nga walang pambayad sa kuryente, putang ina. Yung ni Sandro Marcos, yung hayop na yan, tumanggap ng Rolex. Si Yeye Vivas na nagpapatayo din ng bahay, tapos na siguro yun. Alright? Lahat sila nagpapatayuan ng bahay, tapos kayo palang gutom kayo. Ngayon, magagalit kayo sa akin? Maharlika, wala lang masabi. Maharlika, hindi nabigyan ng posisyon. Siya nga, Amerikana akong hilaw. Okay? Pero kahit ako'y Amerikanang hilaw, yung mukha ko lang. Di ba? Okay? Filipino-American ang nanalalaytay sa aking alindog. Nalalagay sa aking alindog ay dugo ni Bonifacio. Dahil siya ay lolo ko. Hindi, joke lang. Alright, mga Palangga. So, hindi ko ito natapos to. Sabi ni Kuting, ayun, si daw ay role of patron of indigenous ba? Patron ng mga El Patron, yung mga well, tama ka talaga, yung katulad ni yung mga leader ng mga sindicato. Alright, lang ako ngayon, di ba? Yung mga Latino, El Patron, di ba? Ganun yung tawagan nila kung nanonood kayo ng mga Netflix, series, El Patron. Dos Polvoron. Polvoron, dos singhot-singhot, Lisa Smugs. Di ba? El Patron, more Polvoron. Yan, si Lisa Smugs yan. Sabi niya, si Lisa daw ay tireless sa mga SMEs, di ba?
small, medium enterprise. Okay? Public health services, yan yung kanyang pag-i-emote dyan sa kanyang proyekto. Well, hawak nila ang DOH, di ba? Hawak nila ang pondo ng bayan, hawak niya ang PCSO, yung kanyang lab for all na, naalala niyo yung lab for all ng hinayupak na Lisa na yan? O, kasi ipinagmayabang ni Kuting na sa Japan, public health, ano daw ito ay wala daw kapaguran. O si Lisa Smugs na ito ay pinamumunuan niya, itong public health service, ito nga yung lab for all niya yun. Isa doon, naalala niyo, pumunta siya ng Bataan. Anong ginawa niya doon? Nagbigay ng Operation Tule. Dapat si Kuting yung tinuli niya kasi supot yan. Parang nakataka yung putoto niya. Oh, bakit niyo tinuli yan si Kuting? Supot, walang bayag. Parang tiki yung kanyang putotoy. But anyway, yung jetlog niya. Oh, anong ginawa ni Lisa doon sa Bataan? Namigay ng 150 sacks of 150 sacks of rice. Kung naalala ko, mga palangga, tapos binalot-balot nila, sinupot-supot nila, siguro tig-2 lang kakilo ang ginbayag, gihatag na sa mga taong bayan. Sabi ko nga, mataas pa ang gastos nila sa kanilang entourage, sa kanilang mga logistics from Manila to Bataan, di ba? Kaysa dun sa pinamigay sa mga taong bayan. So ngayon, bidabidahan ka, Kuting, sa Japan, sabi niya, na bidabidahan itong si Lisa, na walang kapaguran. Oh, sabi niya, public health services and other causes aimed at protecting the environment. Paano po protektahan ni Lisa ang environment? Ang pulburon at ang bunganga niya ay parang tambotso. Kuting, paano niya po protektahan ang environment? Sinungaling ka eh. Diba? Yung bunganga ni Lisa, may vape na, may may parang iba yun na. Diba? May sigarilyo. O paano mo poprotektahan ng environment kung puro ka pausok na parang kapreng bansot? Diba? Yan si Lisa. Siya na yung kapreng bansot. Na-imagine mo, tsura niya kapre. Mas bansot pala. Mga kapre, mataas man yun, mga palangga. Sabi ni Kuting, supporting many creative projects and innovative enterprises. Yeah, supporting many projects, smuggling projects. Galing-galing ni Lisa. Business partner with the smugglers like Michael Ma. Talagang ito yung mga innovation niya. Okay? Sabi ni Kuting, like the ones we have watched here today. Ayaw ko, anong pinanood nila doon? Hindi ko alam. Mga bula-bula na naman gayatay. So talagang nag-i-innovate sila. Okay? Na ang pulburon at ang pausok ay pinagsasabay. Innovative talaga. But anyway, huwag natin iwawala sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, mga palangga. Hindi napapagod ang mga mafia, mga abnormal, sabi ni Aldarico. Yes, tirelessly, di ba? Talagang, walang talagang ang pinagkakabalahan ninyo kundi kami ng pera ng bayan. I challenge you, Kuting. Sige. Sabihin mo sa taong bayan. Ikaw, Lisa, ikaw, Kuting, kayo, Jotok, Cheloy, Presidential Communications. Hanggang ngayong mga inayupa kayo, hindi nyo ipinapaliwanag sa taong bayan bakit inappoint ang smuggler na pinangalanan sa Kongreso na si Michael Ma, na pinasekreto nyong inappoint as special envoy to China. Ni Han, ni Hon, ni Tuldok, ni Kama, ni punctuation mark, wala kayong statement. Kaya tanggapin nyo ang parusa ni Harry Potter. Ayan. Shot natin sa kapay ni Cheloy this time.